guys, magandang buhay. I'm John Rogel Patingo Villanueva. Hello guys, I am Franz Jermay Paraiso. Hello guys, my name is Angel May Baginang Mangubat. Hi guys, I'm Julaiza Banate. Hi everyone, I'm Josel Suspa. Hi guys, magandang buhay. Okay. So, magandang buhay everyone. We will be tackling about the mathematics and the modern world. The first is about Fibonacci sequence. Alam niyo ba yung Fibonacci or Fibonacci? Ito po yung first na natakan natin, di ba? Yes. Ito yung first na natakan natin. Alam niyo ba, akala ko yung math parang parang solve lang, hindi pala. Math can also find in patterns. Totoo. Sa mga pattern ng bulaklak, Yes. mga petals, yan. Marami siyang pattern kung tutuusin eh. Totoo. Siyempre nandun yung mga natin, yung about love life, di ba? Yes. BTS. Alam niyo ba yung math, hindi lang pala siya solve lang. Math can also math is also a love. Sabi Yes. ni That's Sir. right. Diba? Sabi ni Sir. Ano ba yung So, Fibonacci? Yung the Fibonacci sequence is a series of number where each number is the sum of two preceding numbers. For example, 0, 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21, 34, 55, 89, 144, 233, 377, and 610. Ngayon naman, dako tayo sa arithmetic. So, hi guys! Sadako naman po tayo ngayon para sa akin ang arithmetic sequence. So, para sa inyo, ano nga ba yung arithmetic sequence? Ang arithmetic sequence daw po, ito daw po yung progression or arithmetic sequence is a sequence of numbers that such the difference from any succeeding terms with preceding terms remain constant throughout the sequence. So, we have the formula of this arithmetic sequence. So, ang formula daw po natin is AN equals A1 plus open parenthesis N minus 1, then close parenthesis. Then, pagkatapos nun, D. So, ano nga ba yung mga examples ng arithmetic sequence? So, ang example daw po ng arithmetic sequence is number 3, 9, 15, 21, 27. This is the common difference, which mean is 6 yung 6 yung agwatan nila. Kumbaga, pag nagbilang ka ng 3, magbibilang ka ng 6 para maging 9 yon. Ayun na yon, sunod-sunod. So, ngayon naman po, dadako tayo sa geometric sequence. Hi everyone! The topic is now geometric design. What you showed about geometric design. Geometric design is a fun trend that focuses on the limiting beauty of mixing certain shapes, lines, and curves together for creative, abstract backgrounds, and even engineering design. So we have 3 lines. First, horizontal lines, vertical lines, and diagonal lines. A line is considered geometric and was first taught about to discuss it by mathematician thousands of years ago. It's capable of affecting how the viewer's eye moves over the artwork. Long, short, thick, thin, straight, curved lines and engage the eye and ultimately tells the viewer where to look. Line has the ability to create movement, encourage the viewer to take a particular route. As they look over design, line can also evoke feeling. For example, stroke black, vertical lines, and give a sense of stability and structure. Whereas baby curve line has baby feel as serene and claiming. Now, let's proceed about
Wait lang, Mami Sel. May karagdagan ako sa geometric sequence. So, ang geometric sequence daw po, to find a geometric mean, we would first multiply together with 9 and 4 to get 36. 9 times 4 will be 36. Since we have two numbers, we would take the square root of 36 to get 6. Thank you! Wait, that's more. Meron pa palang organic and geometric shape. Geometric shape and organic shape. Meron din tayong two dimension, length and width. That's all. Ngayon naman, dako tayo sa Pascal triangle. Okay, hi guys, my name is John Roger again, and the Pascal triangle is an amazing number or pattern that creates a pyramid or triangle shape out of the binomial coefficients. So meaning to say, ang Pascal triangle so po is mayroon tayong may binubuong pyramid kung tawagin or triangle. Ang una natin doon is number 1, tapos sa side naman po is number 1 ulit, then sa gitna po is number 2. Yes? Then that's all. Ngayon naman, dako tayo sa last topic namin. The golden ratio, also known as the golden numbers, golden proportion or divine proportion, is a ratio between two numbers that equal approximately 1,618 points. Yung golden ratio naman ay nakikita natin or sa mga pattern kagaya ng spiral sa mga shell. Yung mga shell doon. Yun yung mga yung sa Yung mga golden pattern ratio. sa shell na makikita na tinapik last in Oo, yun. Ito po yung mga example, guys, oh. As you can see, Karagdagan nga po sa golden ratio. What is golden ratio in life? Going back to Fibonacci numbers, the numbers that make up the golden ratio when applied to the life events model, 61.8% or open and close parentheses 0.618 represent the amount of time that should be spent on the present. This means focusing on your present situation and actions. wait. I have 10 examples about the golden ratio. Number 1, this is the continue below to see just a few of the ways these spirals manifest in nature. Number 1, seashells. Number 2, ocean waves, flower buds, snail shells, whirlpools. Another example of golden ratio, yun nga yung sinabi ni July sa kanina na pwedeng makikita yung golden ratio sa flower petals. The golden ratio may appear in the arrangement of flower petals. There are 360 degrees in a circle. If we divide a circle into 137.5 piece and a 222.5 piece, the ratio between the longer arc and the shorter arc is about the same as the golden ratio. So, the golden ratio is the one of the common mathematical ratio in nature. We see this ratio everywhere from majestic landscape like pyramids of the Giza and the Mona Lisa to modern day logos such as Twitter and Pepsi. Meron pa ba tayong topic sa midterm? Yung logic. Meron Yes, pala yung tayong logical and logic. non-logical. What is logic? The word logic originates from the Greek word Greek word siya na logos, which has a variety of translation such as reason, discourse, or language. Logic is traditionally defined as the study of the laws of thought or correct reasoning and is usually understood in terms of inferences or arguments. So, ang logos daw po is a persuasive device that uses facts, data, and other evidence to support an argument or conclusion.
Ang logic naman po is a simple words is a system of principle that use reason to determine if a conclusion is true or untrue. Yes. Ngayon naman, what is logic in math? Logic means reasoning. Ayun nga yung sinabi ko kanina. Logic means reasoning. The reasoning may be a legal opinion or mathematical confirmation. We apply certain logic in mathematics. Basic mathematics logics are negation, conjunction, and disjunction. And there are example of logical example is this is if A equals B and B equals C, then A equals C. Logic statement and quantifiers. Based on books, if a statement is true, then we say it was truth value of true. If a statement is false, its truth values is false. Sometimes the symbol T or 1 are used to true statement, and F or 0 are assigned to false statement. So, ang dami pa palang ang dami palang kemerot ng logic. Yes. Marami pa Kaya tayong nga- hindi na nalaman. Kaya nga nakakalito eh. Totoo. Ang dami pa nating lesson today. Tapos pagdating na naman ng finals, hindi na ako papasok si Sir. Lalo! Pero, Shoutout lang, Sir! Mahal ka namin! Carry lang, sir. Tapos ang dami pa namin kailangan i-tackle ngayong finance, and also hindi naman tayo logic lang yung na-tackle natin ngayong midterm, di ba? Yes. Anyway, ganun pa man, meron naman tayo self-study. Buti na lang sa tulong ng books. yes! Salamat sa Bestie! Dahil sa libro, kahit Yan lang. Anyway. Tas ready na ba kayo sa exam? yun nga eh, hindi Hindi pa. pa, kasi di pa tayo nakakapag-review. Right. Alam mo naman, syempre, busy tayo, kaya kailangan natin ngayon. Gawin lahat ng gawain bago mag-exam. Nakaka-pressure mag-college. Tama. Ang daming gawain. Kala ko Pero naman, it's okay, di ba? Tapos, malapit na, malayo na tayo. Pero malayo pa. So, padayon, future BSBA. Yes! Tas, alam nyo ba, Manifesting. kala ko yung college parang senior high lang, hindi pala. Yun nga eh, ang hirap pala. Hindi ako makarelate sa senior high yun. Mas mahirap maging college ngayon. Sobrang hirap talaga kasi advanced yung tinuturo. Yes. Oo. Alam mo ba, nung nag-college tayo, ang dami ko nung nalaman sa college. Kumbaga parang lumawak na yung vocabulary ko pagdating dyan sa mga bagay-bagay. Ang dami ko na nalaman talaga. Ngayon talaga, napaka-OA ko masyado kasi syempre, ang dami ko na nalalaman, no? Ngayon ko masyadong na-realize na yung college pala is sign of growth. Totoo. Yes. Parang di mo na inaalala yung pagiging bata mo kasi ka na, matanda ka na, nasa ka na, tamang edad na magde-decide kung ano yung para sa'yo, kung ano yung future mo. Totoo. Yung college ngayon talaga, parang math yan, may kailangan mong isolve. Tama. Pero kahit ganun pa man, kailangan pa rin natin maging strong. Yes. Kasi marami pa tayong Gagawin. pangarap at gagawin. For the laban, BSBA! Yes, laban tayo. So yun guys, kamusta naman yung yung pag-aaral niyo sa math? For me lang yung math kasi is more in solving siya eh. Kagaya ng mga tinatakal natin noong prelim tsaka midterm. Di ba 6 topics yun? Okay. Tapos syempre siya eh, more in solving and kailangan mo talaga ng critical thinking. Aside from that, kailangan ka pa magdidig-dip doon sa mga pinagsasagutan mo doon kasi malay mo naman, mali pala yung mga sinasagot mo. Syempre, may time din na nakaka-pressure siya. Pero go lang. How about the others? Para sa akin, hindi lang siya more on solving kasi may mga siya, katulad sa mga logic din. Yung about sa mga, yung unang topic natin is about nature. Kasi doon, parang yung iba lang yung nakaka-adapt kung ano yung mga sinasabi ni Sir. Tapos tayo parang, ganito pala yun, ganun pala yun, ganun. Tapos na-realize ko na-realize ko ngayon na yung math pala hindi lang pala siya solving, math can also find a natural phenomena, yung nature, pala yung mga doon ako na-inspired or na-inspired na ang pala yung math, yung nagme-measure ng star kung saan ka. Alam mo ba yun? Kung
ano yung Direction. yung ano yung pinaka maliwanag na star, doon daw yung north. Doon ko na ay, pala, mat pa rin din pala to. Tapos yung mga kagaya ng yung mga pattern ng spider, yung web ng spider, mat pa rin pala yon. May yung mat pala, hindi lang pala solving, may din siya pattern para maano mo yung exact. Parang, for Answer. example, sa science lang din. Ganun. Oo. I-share ko lang sa inyo na last nung high school life ako, naging student teacher ako sa math eh. Tapos ngayon, nung naging topic ko tong logic na to, ibang-iba siya nung high school, nung ako nung tuturo dati. Tapos ngayon, kasi mas mahaba yung solution ng logic ngayon itong college lang compared nung high school nung nagtuturo ako. Sabi ko, grabe naman to. May true statement, may false statement, tapos may sometimes truth. Sabi ko, Tapos yung logic niya, alam mo ba, kailangan mo talaga ng critical thinking, no? Totoo. Tapos, ano pa bang masasabi niyo about sa math? Ikaw ba natin, baka may gusto kang i-share about sa life mo sa math? Kung ano natutunan sa math? Ganun. tahimik lang si Banate, pero huwag sumagot naman sa math. Totoo. Kopya naman! Oo. Ano naman kasi, yung math kasi minsan, siya na ma-enjoy mo din. Lalo na pag alam mo yung formula, alam mo yung paano i-solve. Yun din yung nakaka-enjoy sa math. Totoo. Lalo na pag masipag magturo yung prof at instructor natin. So ito nga, di ba, dahil nga, syempre kailangan natin matutunan yung math, dahil yung yung course natin ngayon is major natin is financial. So kailangan natin mag-focus tayo sa math. Hindi lang sa math, actually marami tayong subject na dapat natin i-focus. Pero dahil major in financial tayo, sa math talaga tayo magpo-focus. Kasi major natin yan parang kailangan mo kabisaduhin. Kasi yung major mo, financial management, how to handle a money. Diyan din ako nagka-interest sa major natin. Kasi financial management, doon ka matututo kung paano ka mag-handle. Tanungin niyo ako guys kung anong gusto ko. Anong gusto mo? Ayoko talaga ng BSBA pero no choice. Bakit? Mother's choice. Oo, kasi yan yung gusto ng nanay ko. Ayaw niya akong mag-edu. Tapos, Bakit ayaw niya? Gusto niyo talaga? kasi nga daw yung eduk major in values, baka hindi na daw siya mag-ano pag gumraduate na ako. Kaya ayun, hindi niya daw ako gagastusan pag ako edu. Kaya no choice talaga ang BSBA. Para sa akin naman, choice ko talaga maging BSBA. Kasi people nowadays, nagkaka-interest talaga tayo sa pag-handle ng pera, di ba? Pero ako, syempre ako, nagka-interest din ako paano mag-handle ng pera, paano gagastos. Then aside from that, gusto ko din lalawak yung knowledge ko about business. Diba hindi lang financial management lang yung natin. About business din. Kung kunwari, may tatayo akong business, kailangan ka pala magdigdig doon, kailangan ka pa mag-gather ng information about that business para lalawak talaga yung business mo. Ako naman, nasa ma'am, halos araw-araw ko nagagamit yung math solving. Yung budgeting, since meron din akong parang pinapatakbong small pinagkukunan kong negosyo. Eto nga, dito ko pinapasok kung paano ko siya hati-hatiin, i-divide sa mga expenses na kailangan kong gastusan. Sa lahat ng mga dapat kong budgetan. Doon ko siya napapasok yung paano yung math. Kaya laki din natulong sa akin ng course na to kasi ito talaga yung parang second choice ko. Kung hindi man ako mag-edu, eto na lang ako. Kasi ma-apply ko siya sa business na meron ako ngayon. At the same time, sa ma'am, dun ko rin siya napapasok. Tama. Then aside from that mapapansin, ma-realize mo ngayon na di ka na pipili ka ng course sa praktikalan na lang, no? True. Syempre, sa praktikalan lang yung course natin, pwede di ba? Then, hindi naman siya nakaka-enjoy naman siya minsan na may, mape-pressure ka. Pero go lang, laban lang. Kasi, ganyan talaga yung buhay. Sign of growth yung mga ganyan. Kung ma-experience mo yung mape-pressure, and also, mapapagod minsan, pero laban lang. Kasi araw-araw nating ginagamit yan, hindi nga lang natin napapansin. Araw-araw talaga yan
lalo na yung paghawak ng ano. Oo. Kaya araw-araw natin ginagamit yan. Napag pupukusan lang natin kapag nasa school na, doon mo nare-realize na shootik yan. Ang haba pa na ng solusyon nito. And guys, alam nyo ba, I realized that ngayon na kailangan pala natin maging holistic thinking, wag yung partial thinking. Kung baka yung holistic thinking, ito naman yung critical thinking na hindi ka mag desisyon na yan na talaga yung desisyon mo, hindi na papag-aralan kailangan mo pa-aralan yun para tawag dito, para mas hindi ka magsisisi sa huli. Kailangan mo pa magdidikdik dyan sa decision mo. Huwag ka maging partial thinking. Kasi Tama yung ka. partial thinking, wala kang sa huli, ikaw pa rin yung ikaw pa rin yung mali. Tama. Tapos ano pa yung masasabi nyo about sa sa math, sa Yung mga na-experience nyo, experience nyo? mag-share naman kayo kahit konti, ganon. Ibang-iba siya eh. Nung basta sa akin nung nag-high school ako, ibang-iba siya. Kasi hindi naman ako nag-senior high, hindi ko rin talaga alam kung paano ituro yung math sa senior high na hindi ko siya napag-compare. Dito lang since high school ako, tapos ngayon, college, doon ko siya kung ano diferensya nila. So, mas nag-enjoy naman ako dito sa high school, ay sa college life. Kasi yung alam ko sa high school, mas may malalaman pa pala ako Mas dito yung nag-improve ka college. pa. Oo. Lalo tong, medyo may favorite itong math, kaya lang ngayon, medyo nabibisi nga. Hindi ko siya totally na sa self-study. Pero kaya ko naman siyang habulin. Tama. Minsan nami, mahirap mag-self-study, lalo na pag hindi mo alam kung ano yung mga unfamiliar Tapos words. magugulat ka na, ay, paano na-solve ko ng ganito? Paano siya pumasok sa ganito, di ba? Kaya nga nanonood ako ng YouTube. Yun, exactly. Kasi Doon mo natututunan sa YouTube pag hindi mo alam. Iba na kasi ngayon, teknolohiya na kasi ngayon. Kaya kahit hindi mo makuha, search mo lang sa Google, magigets mo na. tas alam mo ba ngayon, Mi, yung parang life ng tao, medyo mahirap na siya, kumbaga noon. Pansin nyo? Yeah. Kasi yung mas di ba, di ba, nag-globalize yung yung world. Siyempre, may nagbabago, may innovation na mangyayari. So, pahirap na pahirap, pero laban pa rin. Tama. Kasi wala tayong choice, kundi talaga lumaban talaga. Kahit anong mangyari, kahit anong reason nyo na magsa-stop, huwag talaga kayo mag-stop. Just keep going, padayon, BSB. Pinakano nyo ba sa totoo lang yung math na to, isa to sa pinakaayaw ng karamihan. Totoo. Pinaka-hate ng hate talaga ng karamihan. Kasi nga nape-pressure sila dito. Pero kung tutuusin, kapag love mo yung math, kaya mo siyang sagutan talaga kahit na napakahirap na pressure ka na. Kaya mo naman. Basta nakapokus ka lang talaga doon. Just keep in mind, guys, yung sinabi ni Sir Gibbs, math is love. Totoo. That's all, guys! Magandang buhay! My name is Jeliza Banate. My name is Angel May Paginang Mangubat. And I am Franz Jeremy Paraiso. Again and again, I'm Josel Suspa. And again, my name is John Rogel Patinga Benweba. Thank you Thank you, guys! guys! Magandang buhay!